sa inyong pamasko. Pero ito, panoorin nyo to ha. 19th Hello to Mr. Congress, Trillanes. hindi na pwedeng ma-carry over sa 20th Congress itong impeachment. Pag Ano? natapos na ang 19th Congress, hindi na pwedeng ma-carry over sa 20th Congress itong impeachment. Again, meron na pong desisyon ng Korte Suprema. Pimentel Jr. versus Joint Committee of Congress. Sa kaso na yon, sabi po ng Korte Suprema, kapag nag-adjournment sine die ang Kongreso, ang nagtatapos lamang po ay yung kanilang mga legislative na trabaho. Pero kapag po ang pinag-uusapan natin ay non-legislative na trabaho ng Kongreso, isa na po rito ay impeachment, ito po ay nagpapatuloy hanggang sa next na Congress, which is in this case, the 20th Congress. Tama. So, may jurisdiction pa rin na ma-retain ang 20th Congress sa impeachment case na ito. At yun rin po yung isang napansin ko nga, di ba, na doon sa aksyon na ginawa ng Korte Suprema ay wala pong pinentertain sila doon sa sa jurisdictional infirmity issue nila, Sara, na yung 28th Congress ay hindi pwedeng mag-handle ng impeachment kasi nag-adjourn sine die na ang Senado. Ganun din, yan rin po yung issue ng ibang mga petitioners recently. Okay, so palagay ko yung mga yon, alam na nila yung sagot ng Korte Suprema. Tulad ng sinasabi rito ni attorney na meron pa rin talagang jurisdiction ang 20th Congress sa impeachment. Pimentel versus Joint Committee of Congress. Indeed, while the regular legislative functions of Congress may have come to a close upon the final adjournment of its regular session, this adjournment does not necessarily affect its non-legislative function. Ang impeachment court ba, is it a legislative or non-legislative function? Non-legislative. So, ibig sabihin mo, Professor Jen, may mga iba't iba silang mga function. Ang pangunahing function na alam natin, legislative, nang babalangkas sila ng batas. Ang pangalawa, para maging impeachment court, ito na ngang ginagawa ngayon. Pangatlo, maaari maging electoral tribunal. So, ang sinasabi mo, isa lang dyan ang with legislative function. Yung dalawa, hindi legislative function. Tumpa. Ang sinasabi mo, ayon sa Korte Suprema, bas natapos na ang legislative function, hindi ibig sabihin na yung dalawang iba pang function, yung quasi-judicial, which is impeachment, at saka in a sense, yung quasi-judicial, which is electoral tribunal, hindi sila nagtatapos. Tama din. Legislative lang ang nagtatapos, kaya klaro. So, basta sinabi mong non-legislative function, kung ikaw ay naglilitis at naghahatol, ikaw ba ay bumabalangkas ng batas? Hindi. Hindi yun legislative in nature. Ito ay magpapatuloy. Hindi ito kasama dun sa mga legislative work nila o mga pending bills na nagtatapos sa 19th Congress. So, malinaw na malinaw pala yun sa Pimentel case, GR number 163783. Yes. Diba? At kaya rin po naman kay Marcoleta ninyo, yung Marcoleta nila, ang issue ni Marcoleta ang laging sinasabi, maski nung kampanya, na yung mga inimbestigahan, yung pag-i-investigate, yung mga ebidensyang nakalap ng Committee on Good Government and Accountability kaysa sa pag-imbestiga sa mga confidential funds ni Sara sa OVP at DepEd noong panahon niya, hindi raw pwedeng gamitin. So ibig sabihin, hindi po niya, ang ibig sabihin dito, hindi po issue na kay Marcoleta ang jurisdictional infirmity. Bagkos ang issue sa kanya naman, binubutasan niya yung admission ng mga ebidensya dahil daw po hindi po COA, hindi po auditors ang Committee on Good Government. Okay. So